Ang programang ito ay rated SPG. Bawal sa mga OFW yung balat sibuyas. Kung balat sibuyas ka, huwag ka nang manood. Che. Magandang balita ito para sa iilang OFW pero hindi ito maganda para sa mga taong ayaw ng pagbabago. Ano nga ba ito? Okay. Eto. Immigration. To implement advanced screening system para sa mga incoming passengers. Wow. Ito na ba yung sinasabi nilang nasa bahay ka pa lang kilala ka na ng sistema ng Bureau of Immigration? Ito ba yon? Ito yung maganda, no? Yung sa bahay ka pa lang, pagdating mo sa airport, alam na kung sino ka. Alam na kung saan ka papunta. Alam na kung kailan ang flight mo, anong oras. Ito yung maganda. Pero mangilan-ngilan lang po dito ang matutuwa. Yung iba dito sigurado, legwak na naman. Mas gusto ng ibang Pilipino yung lumang tugtugin, ika nga nila. Ayon po sa balita, the Bureau of Immigration announced that it's ready to roll out the Advanced Passenger Information System o yung tinatawag nilang APIS. Ang bagong security measure na dinisenyo upang ma-identify ang mga potential threats bago lumipad o bago dumating ang traveler papunta ng Pilipinas. Wow! Magaling. Pero siyempre, pag mga ganitong advanced system, alam nyo na ang kalakaran dito. Online. Huwag ka nang magreklamo. Halos lahat ng mga sulok sa Pilipinas, vlogger na. Halos lahat ng mga Pilipino abroad, vlogger na. Kaya huwag ka nang magreklamo. Kung kaya mo mag-reels, na mo problema ka, paano mo magagawa yung monetization mo, paano mo malulusutan yung problema mo sa Facebook monetization mo, ay dito, sisiw na to. Tandaan nyo, yung mga Pilipino natuto lang mag-Facebook, feeling IT na. Oo, magaling na sa technology. Diba? Marami ng tutorial. Mga kababayan, ganito gawin nyo sa inyong mga vlog para hindi kayo makopyright, para hindi kayo ma-violate. Di ba napapanood yung mga ganyan? Pero pag dating sa mga ganitong bagay, nagre-reklamo yan. According po sa Bureau of Immigration, ang advanced system na ito is widely used sa ibang mga bansa upang mag-perform ng advanced passenger screening at matulungan na rin ang mga otoridad na i-assess ang mga risk pati na ang pagpapabilis ng processing para sa legitimate travelers. Ayon kay Melvin Mabulak, Operation Center Chief and Deputy Spokesperson, sinabi niya sa ABS-CBN na ang sistema ay magbibigay ng early screening sa mga pasahero upang ma-improve both security at efficiency sa country's border. Pero again, ulitin natin, walang pakialam yung ibang OFW dito. Gusto nila, kahit anong dala nila, dapat payagan ng Pilipinas. Doon lang tayo sa katotohanan, ha? Doon lang tayo sa katotohanan. Walang balat sibuyas dito, ika nga. Doon lang tayo sa totoo. The Bureau shared that major airlines kasama na ang Philippine Airline at Cebu Pacific ay currently conducting a pilot test with the system. While successful connectivity checks have already been made with Interpol's database for better monitoring of international watch list. Tandaan niyo po, may mga puganting Pilipino na nahuhuli sa ibang bansa sa tulong ng Interpol. Kung naaalala niyo po, yung bigating kamakailan lang yun, nakalimutan ko pangalan. Kamakailan lang yun. Isang bigating Pilipino ang nahuli yata sa Singapore ba yun? O sa Bangkok? Parang ganun eh. Becky yata siya. Nahuli yun. Scammer. So, dito sa ginagawa ng Bureau of Immigration, ang tinatarget nito ay yung mga terorista. O kaya yung mga may ginagawang kababalaghan nasa watch list. Pero syempre, hindi ka naman watch list, di ba? Hindi ka nga nahuli ng asawa mo nagloko. Joke lang. Bureau
is also working with global partners such as United Nations Office of Counterterrorism Terrorism to ensure smooth integration of APIS into existing operations. Bureau of Commissioner Joel Anthony Viado, sinabi niya ng launching ng APIS ay ini-expect na mangyayari within this month of March. And party po ito ng agency upang maipus palalo ang modernize ng kanilang serbisyo at mag-create ng more seamless travel experiences. Ayon nga po sa kanya, with the APIS, hindi lamang po tayo nag-i-strengthen ng security pero ini-ensure daw nila ang efficient at more hassle-free experience ng mga pasahero. Sabi po ng Bureau of Immigration. Pero again, gaya ng sinabi ko, this will be online. Kung i-travel nga, nagre-reklamo na, what if pa kaya ito, dagdag na naman, sasabihin na naman ng ibang Pilipino, ay, ano ba yan, Pilipinas? Pahirap kayo. Pero galit sila sa mga, sa mga pogo. Galit yung mga Pilipino sa mga pogo. Pero tinan mo, pag mga ganitong bagay, ayaw nila. Ewan ko. Magandang balita sa'yo o pangit na balita? Nasa sa'yo na yan, kapatid.